Senator Ping Lacson, grabe, sobrang tapang. Hindi ko ito maarok mga kaibigan. May matinding pasabog sa Senado at Kongreso. Paano nakalusot ito sa House? May mga abogado ron. Sa Senate may mga abogado. Paano po nakalusot na effectively inamend ng GAA yung special law? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Kung akala mo sa pelikula lang may eksenang mayaharang at sisigaw ng sandali lang, may mali rito, nagkakamali ka. Kasi ngayong linggo sa mismong Senado may isang tanong na tumama parang kidlat. Paano nakalusot? Pero teka, hindi ito basta tanong lang. Ito ay tanong na pwedeng magpabagsak ng kredibilidad ng parehong Senado pero pati ng Kamara de Representantes. Ang eksena sa privilege speech ni Senator J.V. Ercito tungkol sa Universal Healthcare Act, biglang sumingit si Senator Ping Lacson, hindi para makiayon pero para kumalampag. Anya, bakit pumayag ang mga mambabatas na alisin ang 74 bilyong piso na pondo ng PhilHealth sa 2025 General Appropriations Act? Isipin mo, zero subsidy sa ahensyang inaasahan ng milyong-milyong Pilipino sa oras ng sakit. Ang malaking butas, hindi lang ito simpleng budget cut. Ang mas nakakatindig balahibo, ayon kay Lacson, illegal ang ginawa. Pero dahil ang GAA ay general law, pero ang syntax law ay special law. At sa batas, hindi pwedeng baguhin ng isang general law ang isang special law. So, yung GAA is a general law. Correct. That is correct. And syntax law is a special law. That is correct. And any lawyer will tell you, or any member of Congress will tell you that a general law cannot amend a special law. Kung totoo ito, ibig sabihin ang ginawa ng Senado, therefore ay labag sa mismong prinsipyo ng legal drafting. Ang nakakilabot na detalye, Ejercito mismo ang umamin. May 43 bilyong piso para sa Senate version ng budget, pero sa Bicameral Conference Committee, bigla itong naglaho na parang bula. From what I remember, Your Honor, Mr. President, doon sa Senate version, nasa 43 billion pa, no? Ang na-realign. Ang natira. Ang natira. Out of Tapos the nung 74 billion. Yes, Your Honor, Mr. President. Tapos nung Bicam, doon nga lang po na nawala na talaga. Okay. Dito na nagpasiklab si Senator Lacson. Paano nakalusot ito sa House? May abogado doon. Sa Senate, may mga abogado. Pero paano nakalusot na effectively in-amend ng GAA ang special law? Tama po. So bakit nakalusot po sa Senate? Paano nakalusot ito sa House? May mga abogado ron. Sa Senate may mga abogado. Paano po nakalusot na effectively in-amend ng GAA yung special law? Ang lihim na napapansin lang ng ilan, sa ilalim ng PhilHealth Act, ang Universal Healthcare Act, kapag may surplus funds, dapat dagdag benepisyo o bawas premium ang direksyon. Pero kung walang pondo, paano maaabot ang pangakong ito? Habang nag-uusap ang dalawang senador, lumilitaw ang pattern. Hindi aksidente kundi malinaw na realignment ng pondo papunta sa ibang bagay. Therefore, kung may syntax na dapat tuwirang mapunta sa PhilHealth, bakit napunta sa iba? Sino ang pumirma? Sino ang pumayag? Ang hindi pa nasasagot, marami pang hindi malinaw. Sino ang nagpasimuno ng pagtanggal? Kaninong interes ang naserve? At sa dami ng abogadong nakaupo sa dalawang kapulungan, bakit walang pumikil? Kaya kung iniisip mong tapos na ang kwento, hindi pa, dahil ang tunay na tanong ay hindi lang paano nakalusot, kundi ano ang kapalit? At sa gitna ng lahat ng ito, billions na nawawala, batas na nilalabag,
at tanong na walang sumasagot, mapapaisip ka talaga kung sa mga tao tayo aasa, laging may puwang para sa pagkakamali. Pero kung sa ating Panginoong Hesus tayo titingin, siya ang tanging walang bahid ng kasinungalingan. Kasi kahit kaano katalino, kabagsik o katapang ang mga lider natin, may hangganan ang kanilang nakikita at nagagawa. Therefore, dapat nating tandaan ang sinasabi sa 1:14 verse 6, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Kung sa lupa may pera at kapangyarihang pwedeng magdilim ng hustisya, sa langit, ang ating Panginoon Hesus mismo ang hustisya. Siya ang katotohanan na hindi kayang baguhin o baluktutin ng sinumang tao. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po lubos na nagpapasalamat sa inyo. Salamat po dahil kayo po ang Diyos na makatarungan, na alam ang kabutihan para sa inyong mga anak. Panginoon, tulungan niyo po kaming makita ang iyong pong plano sa aming buhay. Salamat po Panginoon Diyos sa inyong pong pag-ibig sa amin at patnubayan po ang aming bansa, gayon din ang lahat ng mga Pilipino at lahat ng mga tao sa mundo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoong Diyos, sa inyong pong kabutihan sa amin at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.